So, dun sa mga Demeter ang section, kung papansin nyo, may pinost ako sa Google Classroom, di ba? Nakakita nyo? Yes. Opo. Meron sa Okay, doon naman elementary. sa kabilang section sa REA, antayin nyo yung ibigay ng instruction ha, yung post ko. Ano kaya naman is yung module. Okay? Okay, kasi yung modular, sila ay modular sa lahat ng subject, pero sa .NET at saka sa Empowerment Technologies, meron silang blended na slight online. So, minsan ko lang sila i-meet. So, ayan po So, si Miss PB Gates, good afternoon sa iyo. Sa bagong pasok natin dito, si taga-ama, nawala. Ano ba ba? Ayan, nawala ka. Ayan. So, ayan po Okay na, sir. Okay na. So, okay po. Magandang hapon po ulit sa inyo. So, kung papansin, may pinost ako sa Google Classroom. So, ito po yun, So, ito yung pinost ko sa Google Classroom na activity. Ito, nag-loading lang na yung computer. Doon na. Yan. Okay. I-share screen ko lang ha. Power mo. Lang ang bagal. Negative yung aking kineshare, hindi pa. Hindi pa nalabas sa screen. Hindi pa, no? Wala pa. Wait lang bagal ang computer. Wala pa po. Yan. Ayan. Kita na? Oh, yes. Kita na po? Loading, sir. Current power mo. Ayan. Sana. Kita na? Ayan. Opo. Okay. So, ayan po Kung papansin nyo, ito po yung ating topic nung last time. In-expand ko lamang ng in-expand. Kung pinalawa ko lang. Diba, yung nakaraan natin is, ito. Yan yung last, diba? Natapos nyo ba to? Yes. Itong part na yan. Okay, tapos na tayo dyan. So, kung papansin nyo din sa topic na yan, kung papansin nyo sa topic na yan is dalawang input numbers and then ang hinihingi lang is sum, quotient, and average. Pero this time, sa programming task 4, ganun pa rin yung logic niya. Walang pagbabago. Kumbaga, i-expand mo lamang siya. Meaning, kung dun sa una kong topic, dun sa last topic na pinakita ko sa inyo last time, dalawang input numbers, dito tatlo. So, enter first number, second number, and third number. Kumbaga, palalawakin mo lamang po yung ginawa mo ng last time. Nagigets ba? Okay? So, bukod sa palalawakin mo yung ginawa natin last time, is ang hinihingi na rito is sum, difference, product, quotient, and average. Okay. So, anong ibig sabihin nun? Ang hinihingi na sa pagkakataon to is mag-a-add kayo, magsusubtract, mag-multiply, mag-divide, and then i-average. No? Nakukuha yung ibig ko sabihin. So, ayun po dito this time tatlong given tatlong input numbers na. First number, second number, third number, and then sum, difference, product, and quotient, at saka po average. So yan na po yung gagawin nyo sa pagkakataong ito. So ayan po So palalawakan nyo lamang po yung ginawa nyo last time. So nagawa nyo ba yung last time? Ilang baga nag-submit natin sa Demeter. So muna ayan. Okay, sa Demeter ang nag-submit ay
So, ayan, may 24 na nag-submit. Okay, very good. At meron 24 na hindi. So, ganito, ina-expect ko, dahil di ba, nagbigay ako, wait lang ha, stop screen share screen ko lang. So, ina-expect ko na ngayong week na to is tapos na. Kasi, nagbigay ako ng palugit sa inyo, di ba? Naalala nyo? Okay. So, 1 week po ibinigay yung palugit natin. Okay. So, in-expect ko na majority is tapos na. Pero nakita ko na kalahati pa lamang yung nakakatapos at kalahati yung hindi. So, pakitapos po. Okay, so hindi pa naman tapos yung week ngayon, pakitapos po kasi meron tayo ng new task. Ngayon, ganito kasi ang mangyayari. Pag di nyo ginagawa po yung inyong performance task, patatabunan kayo ng mga bagong activities hanggang sa dumami na, lalo kayo mahihirapan. Kaya hanggat maaari po, kung merong bagong task sa Google Classroom ninyo, gawin nyo na kaagad. Nakukuha po ba? Opo. Okay. Saka pakitapos na rin po yung PowerPoint naman sa Empowerment Technologies. Siguro naman, nagawa nyo na ba? Nagawa nyo na? Yung sir? Sa empowerment po. Tapos na po. Empowerment tapos na. Wait lang, titingnan ko muna sa Google Classroom Sa Google Classroom, ang nagsasubmit pa lamang, wait lang. Okay, bago tayo dumako kasi may new topic tayo ngayon. So dapat tapos yun na yun kasi pag hindi nyo tapos yun, matabunan tayo. Ayan. So 25 yung nag-submit. Okay, 25 yung nag-submit pa lamang sa PowerPoint. Po? Tapos, sa Rhea naman, okay, ayan, wait lang, ayun, sa 7. Wait lang, i-share screen ko na ha. Ayan. So ito isa isang ICT section na yung Rhea. So ayan ha, ito pala nagsasubmit sa inyo. So sino itong mga to? Kung sino man po yung pito na ito. Okay, very good. Ito yung Rhea muna ha. Sa Rhea, meron 22 na hindi pa nagsasubmit. Ito yung mga to. So Alden, Jopel, Belarama, Genton, Haka, Ivan Carlagos, Nablon, Blanca Manalo, Michelle, Jerome, Angelo, Aljoy, Andrian, and po sa screen yung mga names ninyo. So, naka-record naman tong video na ito. Kung nababasa yung mga pangalan nyo, pakitapos na. Okay, kasi tapos na po yung ating first quarter. Ngayon, second quarter na tayo, second grading na. Ngayon, kung hindi pa kayo tapos sa mga gawain ng first grading, katabunan kayo. Okay, so Demeter naman, Demeter is ang hindi pa nagsasubmit naman sa PowerPoint si Demeter is 29. Yung 29 na yun is sila pa rin. Okay? So, ina-expect ko dapat nakatapos na. Kasi nga, di ba, post na ako ng mga pangalan sa FB group ng Demeter, sa FB group ng Rhea, kung sino ba yung mga hindi pa nakakatapos. So ina-expect ko na dapat tapos na kayo. Okay po. So ayan po. Kasi kung hindi tatapusin yan, matatabunan kayo. Ngayon pagkatabunan kayo, mahihirapan na kayo kasi ang tapos ng seminar first week of December. First week of December or second week, mga ganun, first or second week. Ngayon, pag halimbawa, naipon yung mga gawain nyo, ay saka, baka may mag-fail. So ayoko naman na may mag-fail. Kaya dapat lahat po ng mga task sa Google Classroom tapusin na. Okay po? Malinaw po ba yun? Malinaw po? Opo, sir. Okay, kasi ngayon, yung topic na ibibigay ko ngayon, pang second quarter na. Okay, so ayan nga po, tulad ng pinakita ko sa inyo ang task sa .NET naman. Okay, so pinakita ko sa .NET kanina, which is, nasa na yun? .NET, ayun. Okay. Ayan po, so,
Ayan po, pahaba na pahaba yung program natin. Habang expect nyo na habang tumatagal, pahaba ng pahaba yung ating program. Ngayon, kung hindi mo siya naiintindihan simula't simula, ay dyan tayo magkakaproblema. Okay? So, naka-record naman yung mga videos ko. Kung hindi kayo nakaka-attend ng Zoom meeting, is naka-record naman. Kaya lang naman Zoom meeting, pag halimbawa kasi may mga tanong kayo, programming to, ay tatanong nyo ng live. Kasi para halimbawa, i-test natin ng live yung program. Okay? Ang problema, pag hindi kayo naka-attend ng Zoom meeting at doon kayo sa recorded na video, hindi kayo makapagtanong ng ano, di ba? Ng tungkol sa programming kasi naka-record na yung video, paano mo tatanungin yung ano, yung paano mo tatanungin yung actual, di ba? Kaya ako po kayo pinapa-join. Pero okay lang naman kung hindi kayo maka-join kasi sabi ko nga, recorded na. Kaya ko lang naman kayo pinapa-join ng Zoom meeting para makapagtanong kayo habang tayo nagpo-program. Kasi ngayon, meron tayong new topic. Okay po? Okay, so ngayon, mag-new topic na tayo. Ready na ba? Okay, so i-ready nyo na ang inyong mga programming hub kasi magsisimula tayo ng ating new topic. Lang okay. Ayun. Okay, share screen ko lang. Ayan. So, ayan po. Meron tayo ditong bagong topic. Ano po? So, ganito ang gawin nyo. So, mamaya, pagkatapos ng ating discussion, kunin nyo yung mga cellphone ninyo, testing yung ating program. Ang gagawin nyo, sa mga bagong join sa atin, sina Miss PD Page, saka yung isang galing taga-ama. So, gagawin nyo, i-download nyo po yung Programming Hub na application. Okay? Pagka-download nyo na, okay, ito po yung parang ganito yung interface sa cellphone nyo. So, index, compiler, programs, description. Ganito, ha? Punta tayo ng programs. Tapos, hanapin naman po yung basic. Okay? And then, after nun, dun tayo sa check number is positive, negative, or 0. Ayan. And then, yung code doon, atin siyang i-copy. Okay, hanggang sa end module. Tandaan ha, sa ating programming hub na compiler, magsisimula lagi yung code sa module, programming hub, at magtatapos sa end module. Okay po. So, kakopy po yan. And then, after po nun, pumunta po ng compiler. After po ng compiler, use compiler. Yung hindi delimiter ng section ha, yung nasa ICT REA, pwede kayo makapagtanong sa akin kung gusto niyo ha. Okay lang. So kasi first meeting natin ito ng live And then paste natin dito. Ayan. So ito po ito po yung ating bagong code sa programming. So nababasa niyo ba? Kita niyo ba diyan sa mga screen niyo yung code? Opo. O malabo? Malinaw naman, sir. Malabo, sir. So, ko ha, i-zoom ko lang konti. Yan, kita nyo na? I-zoom ko lang konti. Okay na yan? Pwede na? Okay na po. Okay. So, ayan po So, hindi ko muna siya iraran ha. Okay, ganito. Tingin nyo, ano magiging output ng program na to? Po? Test nyo na ba yan? Hindi pa. Sa programming hub o hindi pa? Hindi pa, sir. Diba? Okay, tingnan nyo. Ano magiging output ng code na yan? Sir, kung simula 0 pataas po, positive po yung lalabas. Tapos kung 0 pababa, negative po. Tapos po kung 0. Kung yung ilalagay po na sa input. Depende po sa input, sir, kung anong ilalagay. Okay. So papansin niyo, ano yung mga bago sa paningin niyo? Itong if, di ba? If at saka yung else if and if. Parang hindi siya familiar sa inyo, di ba? Hindi pa. Opo. Hindi pa. Bago lang.
Okay, itong topic na ito, hindi ito tawag dito, bagong topic to ha. Kumbaga, yung aking pinagawa kanina, yung pinost ko yun sa Google Classroom, continuation siya ng topic ng last time. Pero ito, bagong topic to. Malinaw po ba? Baka magkalituhan eh. Malinaw po ba? Opo. Okay, at saka eventually, Sir, may tanong po ako sa may bagong paano. Ano po? Anong tanong? May tanong lang po ako dun sa may tas yung kaka-upload niyo po sir na tas. O sige, tanong ka na doon. Go. Anong tanong mo doon? Di ba meron po kayong nakalagay dun na enter first number tas meron pong number sa dulo. Lalagay ba po yun sa code o hindi na po? Hindi kailangan na. po yung output input nandun lang, po yung 532 sa tapat. Input lang yung mga numbers na yun. Di ba mag-input tayo? Ay, hindi na po lalagay yan. Sa code hindi na. Yung ba So nakalagay sa na, output po sir, wala na po siya. wait lang ha, babalikan ko lang yung kanina. Ito ba yung 532? Opo sir, yung po magkakasunod na pababa. Itong 532, i-input mo yan pa naglaro na yung program. Pero wala sa output. Okay, gets? Yung 532 ha, yung 532 na tinutukoy ko. Pero, akala po ka sir. itong nasa baba na ito, yung 53 at saka 2, yun ang lalabas dun sa output. Ako kuha. Sige. Ako kuha. Opo sir, gets na po. Okay ha. So, ibig sabihin yung 5, 3, and 2, papapansin nyo, hindi lalabas dun sa pinang output. Pero dun sa ending, pag nag-run na yung program at nag-output na, kailangan lalabas yung 5, 3, and 2. Ako kuha. Okay po. Opo sir. Sige po. Okay. Balik ko na yung ating topic ngayon. May tanong pa? Baka may tanong pa. O si Miss PB, baka may tanong. Ito, Miss PB Gates. Wala. Yung ating bagong join dito. Wala naman yung question. May question ka? Wala pa, mamaya na. Kung meron man. Okay, so ito. Tawag dito. So dito, tama yung logic niya, yung kanina, yung nagsabi niya. Pag mas mataas sa 0, hindi 0 pataas na, mas mataas sa 0, positive. Okay? So, pag mas bababa sa 0, negative. Okay? So, parang ganito. Mag-input ako ng number. Halimbawa, nag-input ako. Nilagay ko rito ay 5. Tingnan nyo, lalabas dyan. Positive po. Okay. Ang lalabas po diyan pag ni-run is ayan. Positive. The number is positive. Okay. So halimbawa naman, nag-input ako dito. Halimbawa, 0 mismo. Ano yung lalabas dyan? The number is 0 po sir. Okay, tingnan natin. Sorry. Ayan, 0. Kukuha. So, what if naman, ang in-input ko dito is negative 2. And then run. Ang lalabas diyan is negative. Kukuha. Ang tanong doon, paano nangyari yan? Yun ang pinaka-question nun, di ba? Paano yung logic doon? So, ganito po yung logic niya. Okay, so i-explain ko ha. So, papansin nyo ito, nakalagay dito, dim num as integer. Meaning yung ating variable is itong part na to. At yung aking ginamit na pinaka-identifier is yung word na num. Okay, yung word na num, yung aking ginamit na identifier. Okay? So, sabi rito, console write. Ibig sabihin ito yung statement. Enter a number. Okay? Ito yun. Okay? And then, num, yan po is yung aking i-input. Halimbawa, nag-input ako ng 3. Yan si num. Nakukuha? Okay. So, ayan po ano. So, 3, run. Okay, positive. So, ganito ha. Si 3, so si num, di ba? Okay, sabi rito, if num, which is 3, di ba 3 input ko, di ba? So, 3. So, si 3 ba is greater than 0? So, di
Ulitin ko. Si 3 ba ay greater than 0? True or false? Opo. True or false? True. So, ang babasahin po ng program is positive. Positive. Nakukuha? Hindi niya babasahin yung mga else if. Nakukuha? Yung negative at saka yung 0. Opo. Nag-gets? Okay. So, ayan po. What if naman, ang in-input ko ay negative 999. Run. Okay. Negative, di ba? Negative. So, ito, else if num. Si negative 999 ba ay, tawag ito, wait lang. Si 0 ba is mas mataas kesa ron sa negative 999? Opo, sir. Ano po? Sino mas mataas? Yes, sir. Si 0 o si negative 999? Si 0. 0. 0. Zero. Si 0, di ba? So, ibig sabihin, dahil mas mataas si 0, okay? Okay. So, ang babasahin daw nito is negative. Okay? So, sabi kasi dito, if negative 999, which is yung num, is tawag dito, kung mas mataas daw si 0 doon, and po meron po tayong sign dito. Ang babasahin po ay negative. Nakukuha? Yes. Nakukuha? Opo, sir. Opo. Ayan ha. So halimbawa ganito, tawag dito, kasunod naman, nag-input ako dito. Halimbawa ay 0. Run. Okay. Si 0 ay equal kanino? To 0. 0 po. Kaya ang babasahin niya is hindi si positive at hindi rin si negative. Ang babasahin niya sa itong part To 0. yung 0. Nagigets? Yes. Nagigets yung logic ko? Opo. Opo, sir. Okay. Ayan. Very good, very good. So, ganyan lamang. Ang tawag po sa ating topic ngayon is if-else-if statement. If po yung sa kauna-unahan po laging if magsisimula ha. Tapos yung ibang conditions, mga pamimilian, else if. Okay? So, pag halimbawa naman is tapos na yung if statement, if else statement mo, i-end if na siya. Okay, gets? Opo. Okay. So, ganyan lamang po siya ka-simple. Nakukuha po ba? Opo, sir. Opo. Okay. So, ayan po ano. So, ganyan lamang po kasimple yung paggawa ng if, else, if statement. Okay. So, halimbawa, i-revise ko itong code na to. So, halimbawa, ang example ko is, tawag dito, pass or fail na tawag dito. Huwag pala yun. Tawag dito. Wait lang ha. And stop share ko lang. Ayan. Wala akong example. Okay. So, halimbawa, ang example ay... Ayan. Okay. Sige. Ano ang example ko? Share screen control eh. Ilang minuto lang ba natin? 6 minutes. Okay. So, halimbawa naman ganito. Pinalitan ko ang aking example. Halimbawa, ang gagawin ko is grades naman. Halimbawa daw, pag 75 pataas, pasado. Pag naman 74 pababa, bagsak. Okay, ganun ang gawin natin ano. So, halimbawa daw, sige. Halimbawa, tingnan nyo, anong ilalagay ko condition dito? Diba? Sige, sa part na to. Ano po? 75. Gagawin po ang 75 to 0. Okay, sige, try natin.
if greater than or equal. Magkasama na siya. Kasi 75 pataas hindi naman mas mataas sa 75. Magkaiba yun, di ba? Pag sinabing 75 pataas, kasama yung 75. Nagagets? Pag sinabi mas mataas sa 75, ibig sabihin nun, 76 pataas. Oo ha? Kaya nilagay ko rito, magkasama na yung greater than at saka yung equal. Okay. So, ayan. So, 75. Ayan ha, 75. So, lagay ko dito is pasado. Pasado ka. Ayan, magaling. Okay. So, halimbawa naman, paano yung kasunod? Ano gagawin ko dito? Ano papalsak? Less than 75, sir. Ano po? Less than 75. Ano gagawin ko sa zero? 75 po, sir. Hindi po. Ganito po yung tamang ko dyan. Okay. Wait lang. So, ito ha. Ayan. So, dahil malalaman po yung conditions natin. Okay? So, if wait lang ha. Wait lang, makamali ako Sandali lang. Wait lang. Baka hindi mag-run. Sandali. Wait lang. Okay. Sige, try na natin. Okay. Sana. Okay. Ayan. So, try natin So, hindi ko mapansin nyo, ito naglagay ng condition, di ba? Naglagay ng condition. Ang nilagyan ko lamang ay ito. Dito, lagay natin is bagsak ka. Pag-aral. Okay. Ayan. Okay. So, try natin. Input tayo dito. Halimbawa, input ko dito ay 75. Try natin. Kung mag-error try natin muna. Okay, kung mapapansin nyo, nag-error siya. Ayan, wait lang. Ayan. Ang ginawa ko, nakikita nyo, nasa screen kita nyo. So, ayan Malilate, sir. Pasado ka, magaling. Okay, bakit? Tingnan nyo, bakit pasado? Kasi, si 75 ba ay greater than or equal 75? True or false? Yes. Ano siya? Greater than or equal? Greater. Equal. Kasi 75 yung input ko 75 lang siya sa to. Ibig sabihin, pasok siya sa condition na to. Kaya again, pasado ka, magaling. Kung papansin rin dito, dahil nga isa lang ang ginamit ng condition, else lang, walang if. Okay, ibig sabihin, magagas na ng program na pag ito ay 74, ayan, anong tingin nyo lalabas dyan? Bagsak. Okay, so pag 74 yan, ang lalabas daw diyan ay, ayan, kita nyo ba? Ayan. So bagsak ka, mag-aral mabuti. Kasi wala siyang ang pinakang point dun sa ating code is 75, di ba? Yung given number, yung nasa code. So ibig sabihin, magigets ng program na 74 below is bagsak. Nagigets? Opo. Okay. So, nakukuha ba? Opo. So what if naman? Okay. Di ba? Wala namang grade na 49, wala namang grade na 35. Di ba usually pag bagsak, 50 to 74. Tama ba ako? Opo. Okay. So, ano gagawin ko dito para magkaroon ng ganong bearing? Ano tingin niyo gagawin ko dyan? Ano po? O ganito pong gagawin ko para po may idea kayo. So, ganito lang po gagawin ko yan ha. Ito, else if ulit tayo.
Okay. Else. Else if. Okay. Tapos, tawag dito. Dito, ang ceiling number is 50. Tapos ito, dapat daw, pag mas mababa sa 50 is not applicable. Kasi wala namang grade na 49, 38. Wala namang ganun, di ba? Okay. So, try natin. Tayo ng 45. Ano lalabas dyan? Tingnan nyo. Not applicable. Not applicable. Okay, try natin. Ayan, not applicable. Pero, pag halimbawa, nilagay ko diyan ay 60, ang lalabas dyan? Bagsak. Ay, pasado. Ano? Pasado ka. Pasado. Okay, so dapat din ay bagsak. Bagsak ko yung statement. Okay. Bagsak. Bagsak. Ayan, bagsak. Ang binasa